natin ang mga katangian, sintomas at epekto ng malnutrisyon at ang paraan kung paano ito maiiwasan. Ayon sa World Health Organization o WHO, nakita nila na ang malnutrisyon ay pinakamalaking banta sa mga tao pagdating sa kalusugan. Ang malnutrisyon ay isang kondisyon na nagreresulta ng kawalan ng balanseng nutrisyon na kung saan nagdudulot ng iba't ibang sintomas ng sakit dahil sa kawalan ng nutrients sa katawan. Nangyayari ang malnutrisyon kapag kulang ang bitamina at mineral na kinakailangan ng katawan. Maaari itong magresulta sa kakulangan ng nutrisyon sa katawan. Narito ang mga senyales o sintomas ng malnutrisyon. Ang mga senyales o sintomas ng malnutrisyon ay ang mga sumusunod. Una, panunuyo ng mga mata. Pangalawa, pamamaga at pagdurugo ng gums o gilagid. Pangatlo, panunuyo at pagkulubot ng balat. Pang-apat, pagnipis at paglambot ng mga kuko. Pang-lima, pangangayayat ng katawan. Pang-anim, pamamaga o paglaki ng tiyan. Pang-pito, pagbaba ng timbang. Pang-walo, mabagal na pagtangkad. Pang-siyam, pagkawala ng gana sa pagkain at inumin. Pang-sampu, lubog ang mga pisngi at mga mata. Pang-labing-isa, madaling mapagod at mahilo. Pang-labing-dalawa, pagrupok at pagkatuyo ng buhok. Pang-labing-tatlo, bumaba ang taba at kalamnan sa katawan. Pang-labing-apat, mabagal ang paggaling ng mga sugat. Iyan ang mga senyales at sintomas ng malnutrisyon. Tingnan naman natin ang mga epekto ng malnutrisyon. Una, madaling tamaan ng impeksyon sa katawan. Pangalawa, pagbagsak ng enerhiya ng katawan. Pangatlo, hindi gumagana ng maayos ang utak. Pang-apat, mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit. Pang-lima, walang kakayanang magtanghal. Pang-anim, mababang immune system. Ang mga ito naman ang epekto ng malnutrisyon. Upang mapanatiling malusog ang katawan, kailangan mo ang sapat na dami ng vitamins, minerals, proteins, fats, at carbohydrates. Ang tamang dami ng sustansya at nutrisyon ay nagpapalusog ng katawan. Maaaring maiwasan ang malnutrisyon. Narito ang mga paraan upang maiwasan ang malnutrisyon. Una, kumain ng pagkaing mayaman sa protina, gaya ng mga karne, isda, itlog at beans. Nagbibigay ito ng nutrients sa katawan. Pangalawa, palaging uminom ng tubig upang madagdagan ang mineral at nutrients sa katawan. Uminom araw-araw ng 8 basong tubig o mas higit pa. Pangatlo, pagkain ng mga berdeng gulay. Ito ang pangunahing pinagmumula ng nutrients. Pang-apat, uminom ng gatas. Nakatutulong din ito upang mapigilan ang malnutrisyon. Pang-lima, kumain palagi ng prutas upang madagdagan ang bitamina sa katawan. Pang-anim, kumain ng balansing pagkain o balanced diet. Pang-pito, magpatingin sa doktor kung may sintomas ng malnutrisyon.
Nakuha niyo ba mga bata kung ano-ano ang mga sintomas ng malnutrisyon at ang mga paraan upang maiwasan ang malnutrisyon? Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Lagyan ng check ang patlang kung tama at X naman kung mali. Handa na ba kayo? Una, ang pag-inom ng gatas ay nakatutulong upang maiwasan ang malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pangalawa, ang pamamaga at paglobo ng tiyan ay isang sintomas ng malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pangatlo, makatutulong ang pagkain ng mga prinosesong pagkain sa kalusugan. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay X. Pang-apat, laging uminom ng tubig upang madagdagan ang nutrients at mineral sa katawan. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Panglima, ang pagbaba ng timbang ay hindi sintomas ng malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay X. Pang-anim, kumain ng pagkain mayaman sa protina upang maiwasan ang malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pang-pito, hindi nakatutulong ang gulay at prutas sa paglunas ng malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay X. Pang-walo, ang isang epekto ng malnutrisyon ay madaling tamaan ng infeksyon sa katawan. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pang-siyam, epekto ng malnutrisyon ay ang pagbaba ng enerhiya sa katawan. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay check. Pang-sampu, huwag magpatingin sa doktor kung may sintomas ng malnutrisyon. Ito ba ay check o X? Tama! Ito ay X. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang malnutrition ay isang kondisyon na nagre-resulta ng kawalan ng balanseng nutrisyon na kung saan nagdudulot ng iba't ibang sintomas ng sakit dahil sa kawalan ng nutrients sa katawan. Nangyayari ang malnutrisyon kapag kulang ang bitamina at mineral na kinakailangan ng katawan. Maaari itong magresulta sa kakulangan ng nutrisyon sa katawan. Upang mapanatiling malusog ang katawan, kailangan mo ang sapat na dami ng vitamins, minerals, proteins, fats, at carbohydrates. Ang tamang dami ng sustansya at nutrisyon ay nagpapalusog ng katawan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa asignaturang health? Magaling! Muli, ang ating pinag-aralan sa araw na ito ay sintomas at epekto ng malnutrisyon at paraan upang maiwasan ito. Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata! Sanaysay. Layunin ng aralin na ito na makatulong sa mga mag-aaral upang malaman ang tungkol sa uri
ng sanaysay, sangkap at elemento nito. Una ay talakayin natin ano nga ba ang sanaysay, ano ang mga bahagi na bumubuo rito at ano ang mga elemento ng sanaysay. Sanaysay, ito ay isang sulating gawain na kung saan ito'y kadalasang naglalaman ng mga pananaw, kuro-kuro o opinyon ng isang autor o akda. Maipapahayag ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa. Ito rin ay isang uri ng pakikipagkomunikasyon na ang ukol nito ay maipabatid ang iyong saloobin sa isang paksa o issue. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salitang sanay at pagsasalaysay. Ito ay panitikang tuluyan na naglalahad ng kuro-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa ng manunulat, hinggil sa isang makabuluhan, mahalaga at napapanahong paksa o issue. Mahalaga ang pagsulat at pagbabasa ng sanaysay sapagkat natututo ang mambabasa mula sa inilalahad na kaalaman at kaisipang taglay ng isang manunulat. Nakikilala rin ng mga mambabasa ang manunulat dahil sa paraan ng pagkasulat nito sa paggamit ng salita at sa lawak ng kaalaman sa paksa. May dalawang uri ang sanaysay. Ito ay ang formal at di-formal. Ang formal na sanaysay ay tumatalakay sa mga seryosong mga paksa na nagtataglay ng masusi at masusuring pananaliksik ng mga taong sumulat. Ito ay kadalasang nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang pahayagang editorial. Ang ikalawang uri ay ang di-formal na sanaysay. Tumatalakay naman ito sa mga paksang karaniwan, personal at pang-araw-araw na kasiyasiya o mapang-aliw para sa mga mambabasa. Ito ay nagbibigay diin sa mga bagay-bagay at karanasan ng isang akda batay sa mga paksa na kung saan ay mapapakita niya ang kanyang personalidad na parang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng sanaysay. Ito ay binubuo ng simula o panimula, gitna o patawan, at wakas. Para sa simula o panimula ng isang sanaysay, ito ang nagsisilbing pinakamahalagang bahagi sapagkat dito maititimbang o titimbangin ng isang mambabasa kung kanya bang ipagpapatuloy pa ang ginagawang pagbabasa. Dapat makuha ng may akda ang interes, atensyon at damdamin ng mambabasa upang siya ay magpatuloy sa pagbabasa. Sa ikalawang bahagi naman ng sanaysay, kung alin ay ang gitna o katawan, dito naman mababasa ang mga mahalagang puntos o ideya ukol sa paksang pinili at sinulat ng may akda. Dito nagkakaroon ng mahimay na pagtalakay, pagpapaliwanag at pagbibigay ng mga halimbawa. Dito rin natin malalaman ang buong puntos dahil ipinapaliwanag ng maayos at mabuti ang paksang pinag-uusapan o binibigyang pansin. At ang huling bahagi ay ang wakas. Sa bahaging ito, isinasara ng akda ang paksang nagaganap sa gitna o katawan ng isinulat niya. Dito rin naghahamon ang may akda sa pag-iisip o mahamon na mag-isip ang mga mambabasa na maisakatuparan ang mga isyong kanyang tinatalakay. Talakayin naman natin ang mga elemento ng sanaysay.
Una ay ang tema at nilalaman. Ito ay ang pinag-uusapan, pinapaliwanag o tinatalakay ng isang sanaysay. Anuman ang nilalaman ng isang sanaysay ay itinuturing na paksa dahil sa layunin sa pagkakasulat nito at sa kaisipang ibinabahagi. Ikalawang elemento ay ang anyo at istruktura. Ang anyo at istruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa kung paano sila magkakaroon ng ideya, interpretasyon at magiging pagtanggap sa nilalaman ng sanaysay. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o mga pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pagkaunawa ng isang sanaysay. Ikatlong elemento ay ang wika at estilo. Ang uri at antas ng wika at estilo sa pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pagkaunawa ng mambabasa. Higit na mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Kung magiging maligoy sa pagpapahayag at ang mga gagamiting salita ay di pamilyar, ay hindi rin ito maunawaan ng mga mambabasa. Ikaapat na elemento ay ang kaisipan. Ito ay ang mga ideyang nabanggit na kaugnay sa paksa o panlinaw sa tema. Mahalaga na maipahayag ng isang may akda sa kanyang sanaysay ang mga pagtalakay, mga kaugnay na kaisipan upang mabuo ang diwa ng kanyang paksa na nais niyang iparating sa mga mambabasa. At ikalima ay ang damdamin, na ipapahayag ng isang magaling na may akda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawasuan sa paraang may kalawakan at kaganapan, na ibabalot ng isang manunulat sa kanyang sulatin o sa kanyang sanaysay ang damdamin na nais niyang ipaloob sa kanyang sulatin at ito ay maiparating sa kanyang mga mambabasa. Karagdagan, maaaring maging bahagi din ng elemento ng isang sanaysay ang larawan ng buhay. Kapag sinabi nating larawan ng buhay, nilalarawan nito ang buhay sa isang makatotohanang salaysay, masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda. At gayon din ang elemento na himig, na ipapahiwatig na o nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin, maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Para sa ika-8 linggo ay tatalakayin naman natin ang aralin 13 na ukol sa sanhi at bunga. Ang araling ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang matukoy ang ugnayan ng sanhi at bunga. Ngayon ay alamin natin sa araling ito kung ano ang sanhi at bunga o ano ang ugnayan ng bawat isa. Ano nga ba ang ugnayan ng sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng mga sanhi na nauuna sa bahagi ng isang pangungusap. Una, magdamag na kumakahol ang aso sa labas ng bahay, kaya hindi nakatulog na maayos si Mang Nestor. Ikalawa, hindi iningatan ni Elisa ang kanyang laptop, kaya nasira ito agad.
At ikatlo, dahil sa labis na pangangaso, kaya nakalbo na ang mga bundok at wala nang sumisipsip sa mga tubig ulan kaya nagkaroon ng mga pagbaha. Mapapansin sa mga sumusunod na halimbawa, isinasaad ng sanhi ang kadahilanan kung bakit naganap ang mga kasunod na pangyayari. Ang bunga naman ay ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Ito ang resulta o epekto ng kadahilanan ng isang pangyayari. Narito naman ang mga halimbawa ng bunga na nasa unahan ng pangungusap. Una, nagkaroon ng mga baha dahil sa walang disiplinang pagtatapon ng basura. Kalawa, lumubog sa baha ang bayan ng Malabon dahil sa walang maayos na sistema ng kanal o drainage ang lungsod. At ikatlo, di makausap ng maayos at wala sa sarili si Luisa dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Makikita natin ang ugnayan dito ng bunga sa sanhi na kung saan ang bunga ang nagpapakita ng kinalabasan, resulta o epekto ng isang kadahilanan o kaganapan. Ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na maaaring humantong sa isang bunga. Halimbawa, nakuha mo ang pinakamataas na grado sa pagsusulit dahil nag-aral kang mabuti. Una, na binanggit ang bunga, sumunod naman ang sanhi. Tandaan na hindi lahat ng pagkakataoy nauuna ang sanhi sa bunga. Isipin lagi ang ganito. Anong ideya o pangyayari ang naunang naganap? Ito ang sanhi. Ano ang kinalabasan o kasunod na nangyari? Ito ang bunga. Sa komunikasyon, madalas tayong nagbibigay o naglalahad ng sanhi at bunga. Layunin nitong ipakita na kaya naganap ang isang pangyayari ay may dahilan na nauna pa kaysa rito. Sa gawaing ito, kailangan nating pag-aralan at tingnan mabuti ang isang pangyayari. Dito'y kailangan ang likas na pagkukuro at matalinong paninindigan sa pagpapasya at pagpapakahulugan sa mga bagay na nakikita at nababasa natin. Ang panandang ginagamit sa hulwarang sanhi at bunga ay ang dahil sa, sapagkat, ng, kasi, buhat, mangyari, palibhasa, kaya, resulta, sanhi, epekto, bunga nito, tuloy at iba pa.